Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, kumalat ang alamat ng isang tren ng mga Nazi na kargado ng ginto at mamahaling bato. Marami ang naghahanap ngunit walang nakakita, kaya tinuring itong alamat lamang. Ngunit nang lumabas ang mga bagong ebidensya, mas malala pa pala ang katotohanan kaysa sa alamat. Kaya ang tanong, ano nga ba talaga ang itinatago ng Nazi Gold Train? Kung kaya't sa video na ito ay tutuklasin natin ang mga misteryo sa likod nito. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng palike ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Mahigit 70 taon na ang nakalipas mula nang kumalat ang alamat tungkol sa isang tren na naglaho sa gitna ng digmaan. Sinasabi ng kwento na noong huling buwan ng ikalawang digmaang pandaigdig nang magsimulang bumagsak ang Nazi Germany sa ilalim ng pagsalakay ng Red Army, may isang tren na bigla na lang nawala. Hindi ito ordinaryong tren, kundi isang armadong sasakyan na mahigpit na binabantayan. Ayon sa mga saksi, dala nito ang napakaraming kayamanan tulad ng ginto, mga gemstones at mga artworks na ninakaw mula sa iba't ibang panig ng Europa. Ngunit may mga bulong din na ang laman ng tren ay hindi lang kayamanan, kundi isang bagay na mas madilim at mas nakakatakot. Ang rutang tinahak ng tren ay mula sa Breslau, na ngayon ay tinatawag na Wrocław, patungo sa lungsod ng Waldenburg, na kilala ngayon bilang Wałbrzych. Sa pagitan ng dalawang lugar na ito ay naroon ang Owl Mountains, isang mabundok at makapal ang gubat na rehiyon sa southwest part ng Poland. Dito raw tuluyang naglaho ang tren. Ayon sa isang saksi na si Gotthard Welz, isang binatang Polish, nakita niyang dumaan ang tren sa gitna ng dilim, ilang araw bago tuluyang napalibutan ng Red Army ang rehiyon. Pero matapos noon, para bang naglaho ito na parang bula at wala nang nakakita muli. Pagkaraan ng digmaan, kumalat ang mga kwento tungkol sa tren. Maraming tao ang naniwala na ito'y puno ng kayamanan na isinilid ng mga Nazi habang tumatakas. May ilan namang nagsabing propaganda lamang ito, katang-isip na nilikha upang magbigay ng pag-asa o upang magtago ng ibang sikreto. Pero sa kabila ng mga duda, patuloy ang paghahanap ng ebidensya. Sa loob ng maraming dekada, naging paksa ito ng samut-saring ekspedisyon. Pero walang makapagpatunay kung totoo nga o isa lamang alamat. Subalit muling nabuhay ang alamat. Dalawang treasure hunters mula sa Poland at Germany ang naghayag na may natagpuan silang tren gamit ang makabagong ground-penetrating radar. Ang imaheng lumabas mula sa kanilang pagsusuri ay nagpakita ng isang kakaibang anyo sa ilalim ng lupa na kahawig ng isang tren. Ayon kay Deputy Culture Minister Piotr Żuchowski, siya mismo ay kumbinsido na may tren niyang nakabaon doon. Dahil dito nagsimula ang malawakang paghahanap. Dinagsa ng mga sundalo, pulis at maging ng mga turista ang lugar. Lahat ay umaasang makikita ang pinakatanyag na kayamanang nawala ng Nazi. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, inilabas ng mga eksperto mula sa Krakow Mining Academy ang kanilang pagsusuri. Ayon kay Professor Janusz Madej, wala silang nakitang ebidensya ng tren. Ang nakita sa radar, ayon sa kanila, ay maaaring natural na pagbabago ng lupa o geological formation lamang. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding pagkadismaya sa mga umaasa. Pero hindi pa rin tumigil ang iba. Naniniwala sila na may tinatago pa rin ang lupaing iyon. Samantala, pagkalipas ng isang taon, mas malakihang paghuhukay ang isinagawa. 6 na araw na sinalihan ng mga engineers, scientists, chemists, archaeologists at demolition experts. Malaki ang pondong nagastos at maraming inaasahan. Pero matapos ang lahat ng pagsisikap, walang tren, walang kayamanan at walang anuman ang natagpuan. Ayon sa ilang report, ang nakitang imahe noon ay bunga lamang ng formasyon ng yelo sa ilalim ng lupa. Bagamat malinaw ang resulta, marami pa ring hindi kumbinsido at patuloy na naghahanap ng kasagutan. Kaugnay din nito, pagkaraan ng ilang taon, nahati ang grupo ng mga treasure hunters. Ang German na si Andreas Richter ay umurong, habang ang Polish na si Piotr Koper ay nanatiling pursigido. Kahit nabigo na ang ilang ekspedisyon, nagpatuloy pa rin siya sa paniniwalang may nakatagong sikreto sa ilalim ng bundok. Para sa kanya, hindi pa tapos ang kwento. At ngayong taon nga lang isang bagong piraso ng impormasyon ang biglang lumutang. Isang lihim na dokumento ang ipinadala sa local government ng Wałbrzych. Nakasaad doon ang detalyadong mapa, technical data at testimonya mula sa isang taong sinasabing nakakita mismo noong panahon ng digmaan. Sinasabi sa ulat na may 3 railway wagons mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig na nakatago sa loob ng isang tunnel na barado ng bakal.
Ayon pa sa dokumento, may posibilidad na may dalang ginto ang mga ito. Dahil dito, muling umusbong ang interes at pag-asa ng mga tao na baka nga totoo ang alamat. Hanggang ngayon nananatiling palaisipan kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa tinaguriang Nazi Gold Train. Totoo bang ito'y puno ng kayamanan na ninakaw noong digmaan? O isa lamang itong katang-isip na pinalaki ng mga bulong at haka-haka? Gayun din naman sinasabing nawala ang tren na tila ba nilamon ng lupa. Kahit malinaw na dokumentado ang karahasan at kasakiman ng mga Nazi noong ikalawang digmaang pandaigdig, wala ni isang matibay na ebidensya ang nagpapatunay na talagang mayroong tinatawag na Nazi Gold Train. Ang tanging meron lamang ay mga kwento ng mga nakakita umano at mga mapa na lumitaw makalipas ang digmaan. Dahil dito, unti-unti itong naging parang alamat, isang kwento ng kayamanang itinago at hindi na muling nasilayan. Hindi ito ang unang pagkakataon na lumabas ang usapin ng mga yaman ng Nazi na itinago sa mga bundok o sa ilalim ng lupa. Noon pa man, usap-usapan na ang mga sikreto nilang bunker at tunnel kung saan daw nakasilid ang mga ninakaw nilang ginto, mahalagang bato at mga artworks. Ngunit ang kasong ito ay mas mabigat kaysa sa karaniwang chismis. Alam ng kasaysayan na ang Nazi ay expert sa paggawa ng malalawak na tunnel, bunker at mga lihim na ruta na ginagamit nila bilang taguan at daan upang tumakas. At sa pagkakataong ito, ang pinaghihinalaang taguan ay hindi basta lugar lamang, kundi malapit mismo sa isang kastilyo na bahagi sana ng mga proyektong tirahan ng kanilang leader. Ang mga tunnel na ito ay kilala bilang Project Rize, isang napakalaking construction na sinimulan ng mga Nazi sa Owl Mountains sa Lower Silesia. Ginawa ito gamit ang libu-libong captives na sa pilitang pinagtrabaho. Iba't ibang entrance at lagusan ang hinukay. Ngunit hindi natapos ang proyekto dahil mabilis na papalapit noon ang hukbong Soviet. Sa pagmamadali, marami sa mga entrance ang sinabugan at tinabunan na para bang sinadyang isara ng tuluyan. Kaya kung may tren man na talagang pumasok sa isa sa mga underground platform na yon, posibleng ang hindi na ito nakalabas at nanatiling nakabaon hanggang ngayon. Lumabas din ang ilang mapa matapos ang digmaan. Ang iba'y nagpapakita ng mga railway na tila humihiwalay mula sa pangunahing ruta ng Wrocław patungong Wrocław at papasok sa mga bundok ng Walbrzych. May mga lumang picture na nagpapahiwatig ng mga hindi natapos na entrance ng tunnel. Ayon sa isang retired miner na si Tadeusz Slowikowski, matagal na niyang pinaniniwalaan na ang tren ay nakabaon mismo sa lugar na kalaunan ay itinuro rin ng dalawang amateur explorer na sina Piotr Koper at Andreas Richter. Sinabi ni Slowikowski na noon pa man ay nakatanggap siya ng impormasyon mula sa isang dating opisyal ng Riles ng Germany na nagbabanggit na may tren ngang pumasok sa tunnel at hindi na lumabas. Ngunit sa kabila ng mga pahayag, mapa at usap-usapan, wala pa ring konkretong ebidensya na nakita ni walang isang litrato o dokumento na makapagpapatunay. Ang meron lamang ay mga bulong na kwento na ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa iba pang henerasyon. Gayunpaman patuloy ang paniniwala ng marami. Para sa kanila, ang Nazi Gold Train ay hindi lamang simpleng tren na may dalang kayamanan. Isa itong simbolo ng desperasyon ng mga Nazi sa kanilang huling araw. Isang pagtatangkang ilibing hindi lang ang ginto at sining, kundi pati ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Subalit isang balita mula sa Poland ang agad gumulat sa buong mundo. Dalawang ordinaryong lalaki lamang na si Piotr Koper, isang kontraktor sa construction, at si Andreas Richter, isang geologist mula sa Germany, ang nagsabing natagpuan nila ang isa sa pinakamalaking misteryo ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang tinatawag na Nazi Gold Train. Sa loob ng maraming dekada, puro haka-haka at alamat lang ang lumalabas tungkol dito. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala silang matibay na ebidensya, mga radar image na malinaw na nagpapakita ng hugis ng isang tren. Nakabaon malapit sa Riles sa pagitan ng Wrocław at Wałbrzych. Ayon sa kanilang abogado, hindi nila ibibigay ang eksaktong lokasyon hanggat hindi sila makakatanggap ng 10% ng finder's fee mula sa gobyerno ng Poland. Dahil dito mabilis na nagliyab ang balita sa mga newspapers at television sa iba't ibang bansa. Ang ilan ay naniwala, ang iba naman nagduda. May mga nagsasabing baka isa lang itong paraan para kumita mula sa kasamaan ng mga Nazi. Ngunit para sa marami, ito na ang pinakamalapit na pagkakataon upang makumpirma kung totoo nga ba ang alamat ng ginto. Samantala, ilang araw matapos ang anunsyo, agad sinelyuhan ng mga awtoridad ang lugar.
Nagpadala ang gobyerno ng mga sundalo, pulis at military engineers upang bantayan ang paligid. Ayon kay Piotr Żuchowski, Deputy Culture Minister ng Poland, siya ay sigurado na ang nakita sa radar ay hindi simpleng bato o bitak ng lupa, kundi isang tunay na tren. Ang kanyang pahayag ay lalo pang nagpasiklab ng interes ng media. Dumating ang mga journalist mula sa iba't ibang panig ng mundo, dala ang kanilang mga kamera at kagamitan habang nagtipon naman ang mga treasure hunters at mga historian sa kagubatan malapit sa railway. Ang dating tahimik na bayan ng Wałbrzych ay biglang naging sentro ng atensyon. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. May mga opisyal na nanatiling maingat kabilang si Thomas Smolars, gobernador ng Lower Silesian Region. Ayon sa kanya, hindi sapat ang ebidensyang ipinakita ng dalawang lalaki upang sabihing may totoong tren nga sa ilalim. Dagdag pa niya, hindi dapat basta ibenta sa publiko ang ganitong klase ng impormasyon kung hindi pa napatunayan ng lubusan. Ang magkasalungat na opinyon mula sa mga lider ng gobyerno ay lalong nagdagdag sa misteryo at kaguluhan ng sitwasyon. Kung kaya't nagpakita sa publiko sina Cooper at Richter upang ipagtanggol ang kanilang natuklasan. Ipinakita nila ang mga larawan mula sa radar na kanilang ginamit. Ayon sa kanila, malinaw na may nakatagong estruktura sa ilalim ng lupa at naniniwala silang ito ang matagal nang hinahanap na tren ng mga Nazi. Ngunit bago magsimula ang anumang paghuhukay, kailangan munang tiyakin ng gobyerno na ligtas ang lugar. Kaya matapos ang pagsusuri ng mga military engineers, idineklara nilang walang nakatagong bomba o mina na maaaring maging panganib. Inilabas naman ng isang grupo ng mga eksperto mula sa Krakow Mining Academy na pinamunuan ni Janusz Madej ang kanilang pagsusuri. Ang kanilang konklusyon ay walang tren sa ilalim ng lupa. Sa kanilang pananaw, ang nakuhang imahe mula sa radar ay maaaring epekto lang ng natural na pagbabago sa istruktura ng lupa, gaya ng bumagsak na tunnel o geological formation. Ngunit hindi sumuko sina Cooper at Richter. Ayon sa kanila, maaaring nagkamali ang mga eksperto sa pagbasa ng datos at nanindigan silang may tren talaga sa ilalim ng lupa. Kaya naman sinimulan ang mas malalim na paghuhukay. Mahigit 50 tao ang lumahok, kabilang ang mga engineers, scientists, archaeologists at demolition experts. Gumastos sila ng napakalaking pera para sa operasyon na tumagal ng 50 araw. Ngunit matapos ang halos 2 buwang paghahanap, ang resulta ay lubos na nakapanghihina ng loob. Wala silang nakitang tren, walang ginto at wala ring anumang bagay na maaaring magpatunay sa alamat. Kalaunan, lumabas na ang nakitang anomalya sa radar ay dulot lang ng makapal na layer ng yelo sa ilalim ng lupa. Kahit wala silang natagpo ang tren, may isang hindi inaasahang resulta ang buong pangyayari. Biglang dumagsa ang mga turista sa Wałbrzych. Para sa lokal na pamahalaan, ito'y naging pagkakataon upang ipakilala ang kanilang bayan sa buong mundo. Mahigit 7 dekada nang itinuturing na alamat ang tinatawag na Nazi Gold Train. Maraming taon na itong ikinukwento bilang bahagi ng misteryo ng digmaan, ngunit tila nagkaroon ng bagong pag-asa. 2 researchers na sina Piotr Cooper na isang Polish contractor at Andreas Richter na isang German geologist ang nagsabing mayroon silang matibay na ebidensya. Gumamit sila ng isang makabagong radar system at dito lumabas ang isang imahe ng mahabang metallic object na hugis rectangle na nakabaon ng ilang metro sa ilalim ng lupa. Ang lokasyong ito ay hindi basta-basta. Tugma ito sa lumang mapa ng panahon ng digmaan, pati na rin sa mga salaysay ng mga testigong nagsabing may nakitang vent shaft, saradong entrance ng tunnel at posibleng karagdagang silid malapit dito. Dahil sa malinaw na pagkakatugma ng mga detalye, nagkaroon ng kumpiyansa ang Deputy Culture Minister ng Poland. Ayon sa kanya, malakas ang posibilidad na ang nawawalang tren ay natagpuan na sa wakas. Hindi nakapagtataka kung bakit muling nabuhay ang interes at haka-haka tungkol sa misteryong ito. Ngunit hindi lamang ginto o kayamanan ang iniisip ng mga tao. Lumabas din ang mga teorya na baka may mas mabigat pang nakatago sa ilalim. May nagsabi na maaaring ito ay mga sandata, lihim na teknolohiya ng mga Nazi o kaya ay mga dokumento at kagamitan na may kaugnayan sa nuclear research. Habang mas dumadami ang espekulasyon, lalo namang nagiging mas malalim ang misteryo. Hindi rin nawawala ang kaba dahil alam ng lahat na noong panahon ng digmaan ay naglagay ang mga Nazi ng maraming mina at trap sa kanilang mga tunnel at hallway. Kaya naman bago magsimula ang anumang paghuhukay, ang Polish Army muna ang naglinis at nagsigurong ligtas ang paligid.
Matapos ang paglilinis, nagsimula na ang mga siyentista. Gumamit sila ng mas advanced na kagamitan para mag-scan, magsukat at mag-drill sa lugar. Lalong umigting ang hype sa buong Poland at maging sa buong mundo. Sa mahabang panahon ito ang unang bagong ebidensya na muling nagbukas sa alamat ng Nazi Gold Train. Ang dating tahimik na bayan ng Wałbrzych ay biglang napuno ng mga turista, researchers at mga journalist. Sa isang iglap, naging sentro ito ng atensyon ng mundo. Mula sa isang ordinaryong bayan, naging tanyag itong destinasyon dahil sa isang misteryo na matagal nang inakala ng iba na katang-isip lamang. Subalit ang tanong ay nanatili, kung totoong may tren nga sa ilalim, ano kaya ang laman nito? Kayamanan lang ba na ninakaw mula sa iba't ibang bansa ng Europa, gaya ng mga artworks, jewelries, pera at mga relic ng simbahan? O mas malalim pa ang sikreto na sinikap itago ng mga Nazi bago bumagsak ang kanilang regimen? Ang ideya na baka may mas masahol pa, tulad ng mga sandata o teknolohiya, ay lalong nagdagdag ng tensyon at kaba sa kwento. Para sa ilan, ang posibilidad na mabago ang ating pagkaunawa sa kasaysayan ay sapat na dahilan para bantayan ang bawat galaw ng paghuhukay. Mahalaga ring tandaan na hindi basta haka-haka ang usaping ito. Sa kasaysayan, malinaw na ang mga Nazi ay hindi lamang nakipagdigma gamit ang bala at baril. Sila ay naging kilala rin sa malawakang pandarambong. Galing sa iba't ibang lungsod ng Europa, kinolekta nila ang mga artworks, mga gemstones, pera, gold bar, at maging ang buong koleksyon ng mga museum. Kaya kung may tren nga na matatagpuan, malaki ang posibilidad na hindi lamang ito naglalaman ng kanilang sariling kayamanan, kundi pati na rin ng mga yaman na sa pilitang inagaw mula sa mga taong kanilang pinagmalupitan sa loob ng maraming taon. Samantala, habang tuluyang bumabagsak ang kapangyarihan ng Nazi sa Europe, isang nakakagulat na bagay ang nadiskubre ng mga tropang Amerikano. Sa kanilang pagpasok sa mga bundok ng Berchtesgaden, natagpuan nila ang isang tren na puno ng ninakaw na artworks at mahalagang kagamitan. Ang mga ito ay itinago sa isang ligtas na lugar na pinaniniwala ang isa sa mga paboritong retreat ni Adolf Hitler. Ngunit ang pangyayaring ito ay hindi isang hiwalay na kaso lamang. Sa pagtatapos ng digmaan, tinatayang mahigit sa 5 milyon na ninakaw na bagay ang natagpuan ng mga kaalyado at higit sa 4 na milyon rito ay kumpirmadong kinuha sa marahas o sa pilitang paraan. Gayunpaman, nananatiling malaking bahagi ng kayamanang iyon ang hindi kailanman muling nasilayan. Hanggang ngayon patuloy itong bumabalot sa kasaysayan bilang isang misteryo na hindi pa nasasagot. Isa sa mga pinakatanyag na nawawala ay ang tinatawag na Amber Room. Ito ay isang marangyang silid na yari sa amber panels, salamin at golden decorations. Matatagpuan ito noon sa Catherine Palace malapit sa St. Petersburg, Russia. Noong panahon ng digmaan, sinira at binaklas ito ng mga tropang Nazi at dinala sa Königsberg. Pagkatapos noon tila naglaho itong parang bula. May mga nagsasabing nasira ito ng bombahin ng mga eroplano ang lungsod. Ngunit may ilan namang naniniwala na isinakay ito sa isang tren at itinago sa ilalim ng mga bundok ng Poland, partikular sa tinatawag na Owl Mountains. Hindi may kakailan na ang mga Nazi ay may kasanayan at kakayahan para gawin ito. Ang kanilang ikalawang pinuno na si Hermann Göring ay isa sa mga pinakamalaking magnanakaw ng sining sa makabagong kasaysayan. Ayon mismo sa kanya, ipinagmamalaki niyang nakapagnakaw siya ng napakaraming artworks na pwede nang magpatayo ng buong museum. Si Hitler naman ay may sariling plano na bumuo ng isang napakalaking museum sa lungsod ng Linz sa Austria. Doon niya nais ilagay ang kanyang private collection, mga natatanging artworks na kinuha mula sa mga Jewish families, private collectors, universities at mga kilalang galleries sa buong Europa. Ngunit hindi lamang Amber Room ang nai-record sa listahan ng kanilang mga nakamkam. May isang documented case na tinatawag na Hungarian Gold Train. Kaugnay nito, nahuli ng mga tropang Amerikano ang isang tren sa Austria. Puno ito ng mga yaman na ninakaw mula sa mga Hungarian Jews. Kabilang dito ang 52 kahon ng ginto at diamante, silver, at maging ang reserbang pondo ng isang buong national bank. Subalit sa kabila ng pagkakakumpiska ng mga Amerikano, maraming bahagi ng kayamanang ito ang misteryosong nawala rin at hanggang ngayon ay hindi na muling lumitaw. Sa ganitong konteksto, hindi katakataka na naniniwala ang ilan na may iba pang mga tren na itinago ng mga Nazi. May ebidensya na nagtayo sila ng mga komplikadong underground tunnels at malalaking bunker upang gawing taguan ng kanilang kayamanan.
Hindi ito basta haka-haka lamang, kundi bahagi ng kanilang planadong estratehiya upang mailayo ang kanilang yaman mula sa kamay ng mga kaalyado. Ang mga lagusan na ito, ayon sa mga records, ay maaaring sinelyuhan gamit ang dinamita at sinadya talagang itago sa loob ng mahabang panahon. Kaya nang sumiklab ang balita tungkol sa isang di umano'y natagpuang Nazi train sa ilalim ng bundok, hindi ito madaling balewalain. Maraming nagsasabing ito ay walang basehan, ngunit may mga historian na naniniwala na ang mga Nazi ay may sapat na dahilan, pamamaraan at oras para gawing totoo ang ganitong plano. Kung tutusin, may mga proyekto sila tulad ng Project Reese na nakatutok sa pagtatayo ng malalaking pasilidad sa Owl Mountains. Hanggang ngayon, palaisipan kung ang layunin nito ay tunay na military defense lamang o kung ginamit din ito bilang sikreto at ligtas na taguan ng kanilang mga ninakaw na yaman. Gayun din naman sa ilalim ng matataas na bundok ng Owl Mountains sa Poland, may isang proyekto ang mga Nazi na hanggang ngayon ay nababalot ng misteryo. Tinawag nila itong Project Reese na sa wikang German ay nangangahulugang giant. Sinimulan ito noong kalagitnaan ng ikalawang digmaang pandaigdig at isa ito sa pinakamalaking plano ni Adolf Hitler. Ang layunin ay magtayo ng napakalawak na pasilidad sa ilalim ng lupa kung saan maililipat ang mga pabrika ng armas at maging ang posibleng command center ng mismong Führer. Ang lahat ng ito ay para mailayo sa mga bomba ng Allied Forces na sunod-sunod na bumabagsak sa ibabaw ng lupa. Hindi simpleng mga lagusan lamang ang itinayo. Ayon sa mga records, ang buong sistema ng mga tunnels ay binubuo ng maraming antas, malalapad na silid na kasinlaki ng katedral, mahahabang hallway at malalalim na shaft na tila walang hangganan. Subalit karamihan sa mga bahaging ito ay hindi natapos. Marami ring mga lagusan ng sinadyang sirain o tinabunan bago matapos ang digmaan, kaya hanggang ngayon ay nananatiling sarado at hindi pa rin naaabot ng kahit sinong tao. Ang ilan ay may mga pinto na selyado ng concrete habang ang iba na may tuluyan ng binasag ang entrance para walang makapasok. Ang construction ng Project Reese ay hindi ginawa ng mga ordinaryong manggagawa. Karamihan ay mga bilanggo mula sa mga concentration camp at prisoners of war. Pinilit silang magtrabaho ng walang pahinga, gutom at walang tamang kagamitan. Marami ang namatay dahil sa sobrang hirap at sa mga Nazi ang kanilang pagkawala ay madali lamang palitan. Ito ang tinawag nilang annihilation through labor o sistematikong pagpapatrabaho hanggang mamatay. Sa bawat libu-libong namamatay, kaagad silang pinapalitan ng panibagong captives. Kaya walang tigil ang pagtatayo ng lagusan kahit ilang buhay ang kapalit. Hanggang ngayon hindi pa rin ganap na malinaw ang tunay na pakay ng mga Nazi sa proyektong ito. May mga historians na naniniwalang ang mga tunnels ay dapat gawing sentrong pananggalang ni Hitler kapag lumala ang digmaan. Mayroon ding nagsasabing ito ang magiging pugad ng paggawa ng mga makabagong armas gaya ng long-range missiles, mga jet fighter at maging mga bahagi ng posibleng nuclear program ng Germany noong panahong iyon. Isa sa pinakamalaking bahagi ng proyekto ay ang Osowka Complex na may sariling railway sa ilalim ng lupa at malawak na pasilidad. Malapit dito ay ang Schoss Castle na ayon sa mga report ay planong gawing official headquarters ng Nazi at pinaniniwalaang konektado sa mismong railway system sa ilalim. Dahil dito marami ang naniniwala na isa sa mga lihim na nakatago sa ilalim ng Owl Mountains ay ang tinatawag na Nazi Gold Train. Sinasabing puno ito ng ginto, gemstones at mga artworks na ninakaw ng mga Nazi mula sa iba't ibang bansa sa Europa. May mga haka-haka na ang tren ay itinago sa mismong mga lagusan ng Project Reese, lalo na't sapat ang laki ng mga tunnels para magkasya ang buong tren. Ayon pa sa mga eksperto na nag-aral ng rehiyon, may mga nakitang anomalya sa lupa gamit ang geophysical surveys tulad ng mga kuweba, lagusan at air vents na hindi malinaw ang functions. Ang mga detalyeng ito ang lalong nagpainit ng palaisipan kung talaga bang itinago ng mga Nazi ang kanilang kayamanan sa mga bundok na ito. Dagdag pa rito, kilala si Hitler na gumagamit ng kanyang personal na tren na tinatawag na Führer Sonderzug bilang mobile command center. Madalas itong nakapwesto sa mga liblib at sikreto ring lugar. May mga tanong kung ang lugar ng Wrocław at karatig na bayan sa paligid ng Owl Mountains ay naging bahagi ng mga operasyon ng tren na ito. Hindi ito tiyak ngunit malinaw na ginugol ng mga Nazi ang napakalaking oras, lakas at yaman upang ikubli ang kanilang mga lihim sa ilalim ng lupa. Nang matapos ang digmaan, iniwan ng mga Nazi ang mga lagusan sa pagmamadali.
Sinira nila ang maraming dokumento at sinarado ang karamihan sa mga entrance. Hanggang ngayon tanging ilang bahagi lamang ng Project Riz ang naipalabas sa publiko at na-map ng mga eksperto. Ngunit ang mas malaking porsyento ay nananatiling misteryo, nakatago sa likod ng mga pader ng bato at konkreto.